Maayong buntag sa atong tanan. Good morning. Iling eres yung katapad, no? Kumustahan yung mga katapad? Hatag sa mga pahiyom, smiles. And welcome ka itong mga kaigsuunan, no? Nga first time diri sa Cornerstone, palakpakan nato sila. And every one of us who are here right now. Are we all excited to worship our God? Yes. Amen. So the Bible says that worship the Lord with gladness. Come before Him with joyful songs. So shall we all stand as we rejoice and celebrate God's greatness and goodness in our lives. Gamitin natin itong mga kamot sa pagpakpak, atong mga tingog as we lift up all our praises to our God. Sing this song. Oh, creation cries to you, worshiping in spirit and in truth. Glory to the faithful one, Jesus Christ, God's Son. All creation gives you praise. You alone are truly great. You alone are God who reigns for eternity. Yeah. God is great. God is great, and His praise fills the earth, fills the heavens, and Your name will be praised. All the world, God's great, God is great, sing His praise. All the earth, all the heavens, conferring for the glory of Your name, glory of Your name. Unto You, oh God, we pray. Jesus, teach us how to live. Let Your fire burn in us. Oh, may sing. God is great. God is great, and His praise fills the earth, fills the heaven, and Your name will be praised. All the world, God is great, God is great, sing His praise. All the earth, all the heavens, converted for the glory of Your name, glory of Your name. And let's sing, Holy is the Lord. Holy is the Lord. Yes, You are God. The whole earth sing. Whole earth sing. Sing, Holy is the Lord. Holy is the Lord. The whole earth sings. The whole earth sings. Holy are You, Lord. Holy is the Lord. Whole earth sings. Whole earth sings. Holy Lord. Holy is the Lord. Whole earth sings. Whole earth sings. You are great. God
Yes, Lord, we live for your glory alone. Let us continue in our adoration and worship to our great God. He is alive and He is here with us this morning. Let's just enjoy His presence. He deserves to be worshipped, to be adored. I love you, Lord, for your mercy never fails me. And all my days I've been held in your hand. Yes, Lord. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. Yes, you are, Lord. All my life you have been so good. Every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Let's worship the Lord. I love your voice. You have led me through the fire, darkest night. You are close like no other. You are our Father, God. Know you as a Father. You are our friend, Lord. Know you as a friend, and I have lived in the goodness of God. All my life you have been faithful. Thank you, Lord. All my life you have been so good. Every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Come on, let's sing. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down and surrendered now, I give you everything. Your goodness is running after, it's running after. I'll sing to the Lord. Your goodness is running after, it's running after me. Thank you, Lord God. You are good, Lord. We worship you and we honor you, God. It's running after me. With my life laid down and surrendered now, I give you everything. Your goodness is running after, it's running after me. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. Every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. You have been faithful to us, God. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. Every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. Yes, Lord, we will sing of the goodness
our great God. We will be forever grateful, Lord, for your goodness, your faithfulness, God. Keeps on running, Lord, sa mua Ginoo. Even though we don't deserve it, God, yet because of your great love, God, sa matag usa kanamo, we are here, Lord, standing before you, God. And we worship you, Lord, for everything that you have done and you will do in our lives, God. You are worthy to be praised, God. There is none like you, Lord. We honor your powerful name, God. As we continue, Lord, this morning, may you continue, God, to reveal yourself to us, Lord, through your word. Thank you so much, God, sa imong pag-itudlo or nabuntag sa matag usa kanamo. May you open our hearts and our minds, Lord, that we may be receptive, God, sa imong pulong, Ginoo. Thank you for your messenger, God. Salamat sa imong boldness na ginahatag sa iyaha. Lord, sa imong paggiya sa iyaha, Lord, na mahimon mo siyang mouth speaker ron, Ginoo, to tell us, Lord, ang kamatuuran gikan sa imong pulong. And thank you for this wonderful worship experience, Lord. May you be glorified and be exalted, God, in and through our lives. We honor you and we worship you. In the powerful name of your Son, Jesus Christ, our Lord and Savior, we pray. Amen and amen. Let's give a clap of praise to our God. Pwede tayo malingkod. May buntag sa tanan. Madunggan sa likod. Madunggan siya. So thank you so much for this wonderful worship experience this morning. Salamat Pastor Jay sa nindot kay nga encouragement to worship the Lord, no? Because kung pag-worship lang sa Ginoo, despite of all the trials, mga circumstances, mga challenges karong nga week nga atong na-experience, daghan gyud tag reason, daghan gyud tag thanksgiving to the Lord, daghan tag reason nga pasalamatan siya, no? Actually this week, daghan kay mga trials gyud sa among kinabuhi. Especially karon kaning COVID-19, murag di yung kasauna murag di kay ka affected ba? Hangtod dili ma-experience. No, di ba? Murag ngayon sa uban, okay lang na. Murag di kay ta convince. Di kay ta convince kung unsa gining COVID-19 kay ka-tolerate atong lawas. But last week, si Papa was karang diagnosed of COVID-19 sa Zamboanga, no? After na-expose siya. So, ang experience niya is na wala gid ang iyang panglasa. Gikalintura siya as mama mo ning kalintura nga different you guys. So kadag mini umi karon siyang gikalintura nga ni kadugay. Tapos si Papa matumba lang kalit mag-CR. Bantayan gyud nimo. Kadi na kaya ang lawas wala siya kusog, kadi siya mukaon. Tagakaon niya isuka niya. So ami nag-decide mi pa dextrose na lang kadi siya gusto hospital. Sige, adto lang gyud ko hospital. So naadto na si Papa hospital. So dito gi-swab test, positive biday siya. So muna nag-worry me, no? Nag-worry me o kana one of the reason pod pagka diagnose si Papa sa COVID-19, reason pod nga among wedding gi-move na lang pod namo. Maskin daghang reason atong ECQ, GCQ daghan gyud og mga challenges pod sa among wedding ni Colino, dapat karong Friday na. Pero plano ang tanan so kanang nga wedding schedule na is in God's perfect time. Wala pa gyud mi nagbuta og time, no? Ginahulatan mo kay gwapo gyud ang immediate family maka-appeal gyud sa mong wedding mo gyud ang mong goal. Sila Papa ug si Mama, maskin layo sila. But we are so thankful for God's amazing grace gahapon nga nato day. Especially today, maski kita nagkatibulaag na wala tay permanent building, no? But ang amazing is ginatigom gihapon ta sa Ginoo, nagsunod-sunod gihapon ta, nagtapok gihapon ta, og connected gihapon ta sa online kung namo sa inyong mga balay nga naminaw. So muna ang amazing things nga ginabuhat sa Ginoo because the church is not a building, munang always ato hunahuna dili ang church building, kundi is the assembly of God's people nga nagworship sa Ginoo. Kita where 2 or 3 were gathered in His name, no? Ang presensya sa Ginoo nasa tua. Og kita magworship sa iyaha karon. That's why we are worshiping God today. So and also pasalamat pud ta kay gigamit sa Ginoo ang Burgos residence for the second time kada Mirna
Salamat pag-offer ani sa Ginoo sa to make it available para mahimo tong house of worship. O I believe nga ni anita diri not only to gain something from the Lord, murag adto lang ko simbahan para gusto ko makuha permente. Pero naapod ta diri karon to give something to the Lord, no? Di lang always ka Lord, ambi ni adto ko diri para ma-encourage apod ko para sa how about mag-worship lang ito sa Ginoo natay i-offer nata atong kinabuhi sa Ginoo. I-offer nato atong time, ang atong effort sa Ginoo. Atong resources sa Ginoo. Daghan kita pwede i-offer sa Ginoo karon nga adlaw. Ang atong pagsimba atong i-offer sa Ginoo. Alagay si Paul, I urge you brother and sister, no? By the grace of God, just offer your life as a living sacrifice, buhing halad. Dili kay katong patay nga mga karnero gulgulan pa to patay ihalad sa Ginoo. Pero atong lawas nga buhi, samtang buhi pa i-offer na nato kay mao gid ang pinakanindot nga worship nga madawat sa Ginoo gikan sa tuwa, ang atong kinabuhi, no? So this morning, when we talk about giving and offering, mo man akong topic, no? Based sa atong Bible reading, no? Gitudluan na ta from the Old Testament, from Leviticus, kung nagbasa ta sa atong Bible reading na ano ta karon sa First Kings. Layo-layo na itong daabtan. Pero kung dibasa ta, dahil kayo mga pagitudlo dito about sa giving, offering, sacrifices, burnt offering, peace offering, fellowship offering, dahil kayo mga offering. Pero do you know that ang ako pinaka-favorite, katong nagbasa ko aning 2 Samuel, katong sa pinakalas na nga part, na yung nakastruck sa akong kasing-kasing, kani nga verse. Muning pinakanindot nga verse nga nakastruck sa ito. Finally, nahuman na itong 2 Samuel sa 24. Kani gyud ang pinakalas nga verse. Actually, gusto kong mag 1 Kings akong iwali. Pero gusto naay duha akong gipilian, pero ganahan po gusto wisdom ni Solomon sa 1 Kings. Pero di na ko gusto biyaan ni nga verse. Kani karon, no? Kani nga chapter in chapter 24. Actually, atong passage is found in the book of 2 Samuel chapter 24 verses 1 to 25. Gud siya, verse 1 to 25 atong passage. So kung namoy Bible kay wa man tanaanan og walay PowerPoint karon, balik gyud ta sa basic. Kung mag-open og cellphone yo, make it sure nga Bible yung gi-open. Dili ang cellphone, Facebook, Messenger. So karon balik ta sa basic para kitang tanan magbasa. But this morning our main text is found in verse 24 lang. Unya explain na ko na tanan pero karon lang basahon na to ang verse 24. The word of the Lord says, but the king replied to Araunah, anak si King David, no, I insist on you paying for it. I will not sacrifice to the Lord my God burnt offerings that cost me nothing. Kana nga verse mo ginamuson sa una-una kay kanta man na siya sa unang lyrics. I will not offer anything that cost me nothing. Di ko mag-offer sa Ginoo og something nga walay bili. Dapat ang akong i-offer as si David, nagi-value akong ibalik sa Ginoo. Muna na nakastruck sa akong kasing-kasing this morning. So, before we go on, let's pray, bow down on our heads and let us pray to the Lord. Father God in heaven, thank you so much for this wonderful worship experience with you, Ginoo. Indeed, we recognize your presence na yung ka, Ginoo, nagauban sa mua. Oh God, we really acknowledge you, Ginoo, kay giplasta naman imong tanan, Ginoo. You gathered us here, oh God, in this wonderful place, oh God. Salamat, Lord. Dako gyud pagpasalamat, Ginoo, for sustaining us, sustaining the church, empowering us, Ginoo, nagakontinue ka, Ginoo, trabaho sa mga kinabuhi sa mga members, sa mga young people, sa mga professionals, oh God, sa among mga adults, oh God. Salamat, Ginoo, sa katibukan, Ginoo. Ikaw, Ginoo, lihok sa tanan, oh God. Bisan, Ginoo, sa karon nga buntag, nag-ask ko sa imo, Ginoo, of guidance, wisdom, oh God, nga ikaw gid mag-speak sa matag usa kanamo, Ginoo, pinaagi sa kuwa, oh God, as your mouthpiece. Use me, Ginoo, in a very amazing way, Ginoo, nga ma-relay nako, ma-share nako imong word, Ginoo. Imuha ni Ginoo, dili na ako, oh God. Please, Lord, let the words of my mouth and the meditation of my heart, oh God, be acceptable to you today. In Christ's name I pray. Amen and amen. So nanano sa 2 Samuel chapter 24 verses 1 to 25, but our main text is found in verse 24. So what I've learned in this passage, no? I don't break a question. Is it okay to give something to the Lord? Okay lang ba nga maghatag ta sa Ginoo as long nihatag ta?
as long nihatag ta sa Ginoo. Or dapat gid costly or na value sa tua. I believe ang verse the answer na ani, di ba? What I've learned in this passage, when we give to the Lord, it should something naagi siya bili sa tua. Dili siya pwede ang King David, dili ko mahatag og kanang gihatag sa ko, ihatag na pud ako sa Ginoo. Murag dawat limpyo na lang. Kani kay sobra ra man ni. Leftover naman ako ni. Di naman magamit, hatag lang ako sa simbahan. Ipagamit na lang ako sa Ginoo. May time, murag vacant ko karon. Mo simba ko karong Sunday kay murag vacant ko. Available ko. Pero kung di ko vacant, so di na ko hatagan og time ang Ginoo. So David, I will not offer anything that cost me nothing. Dapat mo hatag ko na agyoy value. Ano siya, no? Actually, alang ubang mga tao, siya okay naman mo hatag, no? Wala man ang Ginoo nagatanaw sa amount sa akong gihatag. Amo na mga reason na to ba? Sige lang, mohatag lang ko kay wala man ang Ginoo nagatanaw sa amount nga akong ihatag as long as I give, no? But the Bible says, no? The Bible said, even sa New Testament, sa kanang ginabasa nato kanunay sa offering, katong widow ba nga pobre kaayo, nihatag siya 1 silver coin. Kay maun lang gitong nabilin sa iya, gihatag, gi-offer pa sa Ginoo sa templo. Para sa Ginoo natoy value o wala. Maskin gamay lang kadto siya nga butang, nagito siya value sa Ginoo. Because wala mo siya lain mahatag. Mao lang gito ang iyang nabilin siya ang kamot nga kwarta nga pwede mahatag sa Ginoo. Ano Ginoo? Di na ko ma-appreciate tong mga naghatag og dinagko. Mas appreciate ako siya kay mao lang gitong nabilin sa iyaha, no? Dili kay kinsa maskin ang atong ihatag is okay, nag-offering ko karon og 50,000 this Sunday, no? Pero imong kwarta day is na kay 1 billion. Pila naman ang 50,000? Sinsilyo na sumaso. Para sa perspective nato nga mga tawanan, dako ang nahatag, oy proud kay tay. Grabe nakadawat tag 50,000 nga tithes this Sunday nakahatag para sa Ginoo. Kay sinsilyo naman nimo na. Ang 1 billion pila 100 ka million. Okay, 1,000 ka million, no? Ang 1 billion. Pero hatag lang 50k. Pero ang widow, nihatag siya, mao lang gito iya, mao lang to yang mao lang gito ang pwede niya mahatag, no? All she had to live on. Mao lang ito nabilin siya ang panginabuhian katong 1 silver coin. Mao ra to na-appreciate sa Ginoo. Meaning ang tanang butang ihatag na sa Ginoo na i-value dapat. Na i-value para sa tua. Bahalag walay value sa uban pero na i-value sa tua nga pwede na to ihabalik sa Ginoo, ihatag na to sa Ginoo. Kaya ang Ginoo gid ang nagatan-aw na dili ang ubang tawo, no? Don't misinterpret it, no? Nga padak-anay ta og hatag diri karon. Dili ta padakay. Meaning when we give to God, it should be excellent or the best things that what you have possessed right now. Unsang best things nga unsa imong na-possess karon, not only money, not only your inner resources, but it can be your service to the Lord, no? Services to the Lord. When we serve God every Sunday lang gani no, nay 7 days a week, every Sunday lang ang gihatag sa Ginoo, tapos pila pa lang gyud ka oras, 2 hours, 3 hours nga magtapok ta mag-worship sa Ginoo. Di pa gyud to ihatag ang tanan para sa Ginoo, no? Murag excellent ra kay ta sa first, pero kung sa kadugayan na sumol na, mayra sa sugod. So kinsang mayra sa sugod diri? Hopefully dili nga dapat consistent ang atong excellent nga ihatag sa Ginoo. That's why our topic this morning is the title of the message is giving your best, no? Giving your best to the Lord. When we give to the Lord, it should be cost us something nagibili sa tuwa. But gibasa to gina is one verse lang to. Pero tanaw tong background to understand more about this passage. Kay mo ginang di ta magpakli-pakli lag verse tapos i-explain dayon. Gwapo lang. Basaw tong verse. Unsa ngano nakaana si David ihatag mo yang best sa Ginoo? Unsa diyang gibuhat? Nganong gusto mo siya mamawi sa Ginoo? Gusto gyud siya mobawi sa Ginoo. To understand it more, basaw to ang verse 1, no? Sugod ta sa verse 1. That's why kinahanglan na gitay Bible kay watay PowerPoint. Manumano gid ta. In verse 1, again, the anger of the Lord burned against Israel
And he incited David against them, saying, Go and take a census of Israel and Judah. Muna yung nahitabo. Ang Ginoo isuko kay siya sa tibuok Israel. Kung musuko kay Israel, nagay something na nabuhat. Ang Israel. Actually, si David ang nakasalaan eh. Nakasala na po si David no, sa katapusan pag si Samuel. Imbis mupulin niyang anak si Solomon, nagyapon siya sala sa Ginoo. Unsa ni nga sala, grabe gyud na yang gibuhat nganong suko man gyud kay Ginoo, nadamay gyud ang tibuok Israel sa iya. Ngano ang Ginoo man lagi naghimo siya immorality kay Bathsheba. Wa man nasuko ang Ginoo kay gyud gidamay ang Israel. Katong nakasala siya, gipapatay si Uriah, gipapatay niya. Wala man nasuko ang Ginoo sa tibuok Israel, pero ngano unsa ning sala nga gihimo ni David? Ani. Actually, kung basa to, na someone nga nagsugo kay David, go and take a census of Israel and Judah. Actually, census ra ba? Kanang i-record lang tanan ang mga fighting men sa Israel. Ngano nasuko ang Ginoo ana? Suko ka siya nga ipang-record tanan imo mga fighting men, kinsa pinakakusgan nimo mga fighter sa tibuok Israel. Mora nang gisugo siya. But be careful, ano siya to? Again, the anger of the Lord burned against Israel, and he incited David. Kinsa man ang he incited David? Dili po di pwede ang Ginoo nasugo kay David para masuko ang Ginoo sa kay David. Dili pwede nga mismo ang Ginoo nag-move kay David. Kung basahon na to para masabtan nato, basahon na to ang parallel story ani, no? Nana siya background in another book, in another passage in the Bible nga makita sa 2 Chronicles 21:1. 2 Chronicles or 1 Chronicles? 1 Chronicles 21:1. Kinsa to nag-move kay David. Now Satan di ay, kung basahon to pareha na story, lahi lang sa writer. So ang writer sa Chronicles gisulat gyud niya dito nga si Satan da ito. Now Satan stood up against Israel and moved David to number Israel. Dili na nasuko si ang Ginoo kay si David ay gisugo ni Satanas nga ilista tanan ang mga fighting men ni David. Muna suko kay ginawa na. Actually na may mga census nga gibuhat na sa previous books. Pero kato gisugo to ni sa Ginoo. Kani gisugo ni Satan. Si David muna suko kayo ang Ginoo kay David. So what's wrong with the census? Ano di ko maglista tanan? Actually natay PSA or sa una pa NSO, National Statistics Office, karon na Philippine Statistic Authority, no? Maadto kay to tanang birth certificate, pagka-anak nimo na-record naka-record na tanan. Unsa mang mali di ana kung ihapon ni David ang iyang mga army. Actually, ang Ginoo na offend sa gibuhat ni David. Why? Number 1, he took ownership, no, over Israel. Actually, ang Ginoo, ako mang tag-iya sa Israel. Ako man ang hari gyud nga tinuod. Not you, David. Pero si David, gipanglista niya, proud kay siya mo palista, panglista dito, gisugo niya iyang military, iyang commander-in-chief na si Joab, nga go, ipanglista tanan ako mga fighting men. Ako ang mga fighting men. I-record na sa tanan kung pila na sila kabuok. Motong number 1 nga nagsukat sa Ginoo. Gusto ni David i-own, no, ang kunon nga iyahan at tanan. Number 2, he took some glory and pride in himself. Gusto na si David, katutanan nga na-establish ni David, kaya siya man ang pinaka-successful king sa Israel, after kay Saul, di ba, duwara man sila paani. Gusto niya makuha ang credit sa Ginoo. Instead nga ang Ginoo nagbuo sa Israel, gusto ni David ipakita nga siya ihapa na kaya ako nag-establish ana. Panglista na tanan ako mga army. Mubalik ang glory and honor sa pangalan ni David. Muna suko kay Ginoo. Number 3, Drina, he put his confidence to his fighting men rather than God. Tiguang na si David, establish ng kingdom, kay last naman si Samuel, no? Dagan na kasyag military, army. Sa to pa karon okay, ana si President Duterte, pila na mga po atong submarine? Ano ba tayo submarine? Medyo confident na mo fight sa China. Grabe, confident na kay tatungod sa atong mga army. As David, naasok ito yung mga 2 million army, ihapa daw bi? I am safe now. Ano si David, I am safe now.
Grabe na yung confidence dito. Na natin mga fighting jet, sa tuwa pa ko, natin mga fighting jet, pila na ka mo itong fighting jet, lain-lain na, made from asa, crash na itong uban, no? Asa ito gikan, gipangkuha. Na ba tayo mga military equipment, as David. So, ang iyang confidence, wala na sa Ginoo. Sala siyang kinabuhi. Nakita na natanaw na sa Ginoo, nga asa naman ni adto imong confidence, wala naman sa kuha. Tungod ba, ka-establish na kay gipaihap na nimo? But, na-appreciate na ko diri ang iyang commander-in-chief o iyang mga commander army ni David. Kung basahan natin sa 3 ug 4, si Joab, object David. Nasa yung mga objection kay David. Ano pa siya? But why does my lord the king want to do such a thing? Kabalo kay si Joab, kay kani ang mga army ni David nga nag-surround sa mga chief niya is mga godly ni. Sensitive ni sa leading sa Ginoo. Kabalos lang nga sa motive ni David. Muna nindot to surrounded punta sa mga chief na to, mga leaders na to, nagi sensitive yun sa Ginoo. Ki-question nila, nag-object sila kay David. Ano pa ihapon ba nimo nga daghan naman kay ni? Perti na yung daghana. But because that is the command of the king, was na mabuhat, igor sa ni-object, gihapon nila. And it took 9 months and 20 days, or almost 10 months, nila nabuhat. Di pa sa karuno kay, sige di, ihapad daw mga numbers sa people sa Philippines. Computer lang, naka-record na tanan sa PSA. Pila ta kabok, 100 million plus population. Sila wala pa, manumano. Tibok Israel, gilakaw nila for 9 months. Wala gyud si David na hunong na mo, kay sala man niya sa Ginoo. Wag gyud. Di gyud siya sensitive. Grabe gyud, nagpa-control gyud siya sa command ni Satan. That time. Gipahuman gyud ang census. Og ang result is, there are 800,000 fighting men sa Israel and 500,000 fighting men sa Judah. Ang total is 1.3 million. Sa ilang time pa, 1.3 million kasundalo ang nahimo ni David. Ingano siya ka-successful. But after that, maoday gitawag si David og a man after God's own heart. It doesn't mean nga matawag tag a man after God's own heart. We are perfect, we are sinless. But just like David, lagi siya attitude nga mubalik sa Ginoo. Nakarealize siya. Pero nahuman na. Suko na kang Ginoo siyang gibuhat. Nakarealize siya, diri pa. Nahuman na niyang paihap. In verse 10, David was conscience-stricken after he had counted the fighting men. Nakanindot kay David, mas kinakasala siya sa Ginoo, lahi na pud nga sala, wa lagi gibalik-balik, pero lahi na pud nga sala, ang gibuhat, lagi siya repentant heart. In verse 10, no? Lagi siya repentant heart. David was conscience-stricken after he had counted the fighting men, and he said to the Lord, I have sinned greatly in what I have done. Nangayag siya pasaylo, gi-recognize, gi-acknowledge gud niya. Now, O Lord, I beg you, take away the guilt of your servant. I have done a very foolish thing. Gi-admit ni David, Lord, pasaylo ako, di na ko muusab, mali gid akong gibuhat sa imuha. Di gid mo gusto ayo ka nalipay. Morning nakanindot kay David. Unya si David abi niya glipay na siya. Kay kung mangayat og pasaylo sa Ginoo mo, dawat gid ang Ginoo. Mo forgive gid ang Ginoo sa tuwa. Lipay-lipay na si David, but one time nisulod na rin si Prophet Gad, G-A-D. Prophet Gad, the seer or the mentor of David spiritually, gisugo sa Ginoo. Ana ang Ginoo. Adto si David to. Papiliya siya tulo ka butang. Tulo ka punishment ang ihatag siya. Nga piliunon. Wow, sana all makapili og consequence no kung makasala ta. David special gipapili siya tulo ka consequence. Special kay siya. Asa na itulo. Unsa man ning tulo ka consequence, ka punishment, no? In verse 13, ano siya? So Gad went to David and said to him, shall there come upon you 3 years of famine in your land? Or 3 months of plague from your enemies while they will pursue you? Or 3 days of plague in your land? Ipapili siya. Asa yung pilion diri? Wala gyapon kay mapili. Kay puro sa kadaot. Wagi arang-arang diri. Tanan gyud daghan gyud mamatay, daghan gyud damage. Mo na ang gina-emphasize karon diri nga verse ni Samuel.
Kung makasala ta sa Ginoo, God is forgiving. Pero God is just. Makasala ta, pero maghulat kita sa atong punishment. Pasayloon ka sa Ginoo, gigugma ka sa Ginoo. Pero ang consequence sa Ginoo nagi na permanente. Di kita kalikay ana, maskin si David pa di kalikay. Maskin ikaw pa ang pinaka-aman after God's own heart. Pero di ka kagawas sa silot or sa punishment kay hatag sa Ginoo. Kung makakumita og dili maayo sa mata sa Ginoo. But unsa man gipili ni David? Unsa ang gipili sa tulo? Ang yang tubag lang in 14, David said to God, I am in deep distress. Let us fall into the hands of the Lord, for His mercy is great. But do not let me fall into the hands of man. Sa tulo, dito na lang ko pwede sa kaluoy sa Ginoo. Hangyo ko. Kung mag-punish man, sa Ginoo na lang. So sa tulo, asa mo ito pwede nga dili control sa kalaban niya. Actually, ang punishment is ikatulo. Ngano man, ang plague for 3 days, kanang sakit ba? Kanang mga disease, hatagan ka for 3 days. O mga sakit nga digid, mga ayo, mga matay gyud ang tanan. Motong gihatag sa Ginoo. Kaya ang himo ato, ang nagbuhat ato is ang angel of death sa Ginoo. Gikan gyud sa Ginoo. Pero katong duha ka option, pwede to mabuhat siya mga enemies from the neighbor. Palitan ko magkagutom. Tong first for 3 years. Nagdepende lang sila sa tabang silang mga kalaban, kung maluoy. Na may kaluoy ilang kalaban? Di gyud maluoy ilang kalaban, ana. Pasag di na, nagutman ang ilang kingdom. Pwede sa tabangan, pwede dili sila kaluyan, sila makaaway. Number 2, yang may mga enemies, gukdon siyag maayo. Nabay kaluoy ang mga enemies? Ano siya, dito lang ko sa kaluoy sa Ginoo. Sa number 3. Kaya ang kaluoy sa Ginoo, mas nailhan niya ba, kabalo na siya sa batasan sa Ginoo nga maluluyon. Kaluyan gyapon ko sa Ginoo. Pero wa lagi gihapon. Labay namatay? Yes, tayo namatay. In verse 15, 70,000 of the people from Dan to Beersheba died. In short time in 3 days. Wala pa na human ang 3 days, sugod pa lang. 70,000 na sa mga tao sa tibuok Israel ug Juda nangamatay na. Apan diri gyud nisulod ang kaluoy sa Ginoo. Moadto na unta ang angel of death dito na siya sa tiilan sa threshing floor di Arona, no? A Jebusite, isa ka tribo pud sa Israel. Dito na siya musugod, dito na naluoy ang Ginoo sa iyaha. Ana siya in verse 16. When the angel stretched out his hand to destroy Jerusalem dito na siya padulo. The Lord was grieved because of the calamity and said to the angel who was afflicting the people, enough, withdraw your hand. Wa na gyud. Nakita na gyud ang pagkamaluluyon sa Ginoo diri. Grabe gyud mo pili ang og choices si David. Dito gyud siya balik sa Ginoo. Bahala ikaw lang mo punish, Lord, oy. Kay kabalo maluoy kay sa kuwag hapon mo na tong papa ba no? Grabe mo sa bunal-bunalan ka pero pagkas maluoy na gihapon. Ay, sakit kay lang kasing-kasing mo bunal sa tua. Kaatoas lang papa. Ato mga ginikan mo kusi sa tao. Pero pag muhilak na ka, gakson na pug ka. Kay dili ka dayunon ba, di ka patyon ba? Naging limit ka ang Ginoo maluoy. So wise gyud si David no, paluoy-luoy din ba? Dito na lang ko sa Ginoo. Basta dili ko sa akong kaaway, kay akong kaaway wa gyud kaluoy. Pero kung ang Ginoo mag-punish ako, nagi kaluoy. So ana ta Lord, kung nakasala mo ko, pwede ikaw na mag-punish be. Balag sakit pero at least maluoy pa ka. Binlan pa ko nimo gininhawa. Binlan pa ko nimo kinabuhi. Ing ana ang kaluoy sa Ginoo. So best gyud kay si David. That's why in that time musulod na atong verse katong gibasa giina sa threshing floor ni Arona na bagong character diri. Another important character si Arona. Ang believed to be a Jebusite. Jebusite is mo ginang mga tag-iya sa tibok. Some of the land of Israel before gagi-conquer ni David laman. Gi-conquer man David. So sila ginang mga luma diha nga lugar. Pero kana sila nagpailalom na sila sa kingdom ni David. Wala sa ni sukol. Nag-submit na sila kay King David.
ilang hari na si King David, wala sila question ana. Ana po ang Ginoo kay prophet God. Adto si David dito. Kay nangayo man siya pasaylo, Igna lang siya mo adto sa threshing floor. Meaning kanang threshing floor is ato pa nakaroon kanang buladan sa mga palay ba, kung sa ato ba kita mong buladan sa mga palay para ma-separate ng mga shop or kanang mga butil sa bugas para palidon murag bukid-bukid na siya, mountain. Kaya para mapalidayon ang mga grain, ma-separate sila. So adto dito sa threshing floor ni Arona, paghimog altar dito and offer a sacrifice for me. Aron ipahunong na nako ang plague. Si David is very kabalo gyud sa mga process, mga burnt offerings, kabalo siya ana tanan. So naadto siya sa place ni Arona at Jebusite. Ang ingon pod sa mga scholar, sa Arona is a leader, chieftain, murag ana sila. Is a title, ang meaning ng Arona is a title for a chieftain. Siya ang leader dito. Nakita niya sa iyang land, padulong na si King David. Uy, na-surprise siya. Anong naman si King David, Ray? Oh, my king, nigluhod siya maayo. Bow down, maayo. Nakalitan ka na atong hari sa mo? Ikaw daw ba si President Duterte? Di ba ka ay, atuloy ka President Duterte sa balay. Nakunsa maka dire. Wala ana po si Arona, ay, King David, unsa man, nakunsa maka dire, what can I do for you? Siya na ako dire para mo palit sa imong yuta, kay dire ko magtukod sa akong altar para mag-worship ko sa Ginoo, mag-offer ko sa Ginoo, para pahunungan niya mga plague sa akong mga katawhan. So si Arona, kay nibisik man ang king sa iya. Siya, okay, King David. In verse 22, Arona said to David, "Let my lord the king take whatever pleases him and offer it up. Here are oxen for the burnt offering, and here are threshing sledges and ox yokes for the wood. O King, Arona gives all this to the king." Arona also said to him, "May the Lord your God accept you." So sa Arona din, dili siya wala pa gyud niya wala pa sa na-convert into Judaism sa religion na David. Pabilin lang gyapon sa Jebusite. Pero gi-recognize siyang Ginoo ni David ani nga time. Sa kuha tanan King David, kung sa imo makita Andre, basta asa ka malipay. Imuha na tanan akong land. Siyempre king na good. Kung nabal tay bisita nga mayor sa tong balay, di ba magkarakara man ta unsa tong ihanda. Kita unsa gyud pinakalay alam pag human og kaon sa mayor mo na imong bill. Takan tawag bill, pabayron ta ka. Di gyud, ana gyud ang hunahuna ni Arona. Nakadri libre na tanan. David, ikaw gun hari sa among kingdom. Naadto ka din sa kuha. So gilibre gyud siya tanan. That's why ni ana si David ri. Sa verse 24, but the king replied to Arona, ana siya, "No, I insist on paying you for it." Bayran ko ni tanan, pugson kita ka bayran ko ni. Nganuman, I will not sacrifice to the Lord my God burnt offerings that cost me nothing. Wow. Di ko kanang hatag na sa kabi kay David pa no, kita ba ay libre ra bitaw didto. Sige, pida to gamiton para sa Ginoo. Ahala to, murag recycle lang ba? Dili gid gikan sa to para David. No. Gusto ko ma-offer sa Ginoo. Kanang naagi value, ihatag yun ako ang best sa iyaha. No, whatever. Kanang naga-please sa Ginoo. Wow, that's the story. That's the story. That's the background of that story. Taas kay siya, pero daghang tag lesson nga man-learn. So, our gift to God is worth nothing if it did not cost us something. No? Our gift to God is wala gyud pulos gihapon kung makita sa Ginoo nga wala di magyapon na best imong gihatag uy. Wapo gyud kanang hatag gyud sa Ginoo nga mapalipay nato siya ba? Kanang yung masatisfy atong Ginoo kay Ginoo gud na. Why? Why do we need to give a valuable offering to the Lord? Ano kinahanglan special good ang atong ihatag sa Ginoo? Ano best good ang atong ihatag sa Ginoo? There are two things lang karon nga morning. Because God is our King, is the one true King, or He is the King of Kings. He is more than David. Kung hari si David, He is more than David. Ang pag-serve ni Arona is tawhanon lang sa Arona. King David, ihalad ako nito sa imo. Pero as David, dili. Napagi ko hari nga halaran. Dili ako ang hari. Napakoy mas dako nga serbisyuhan. Mo na tinod nga hari. Dito na ko ahayahatag ang akong offering. Dili sa kuha. Kung sa verse 1, makita na to nga si David gusto niya ang kunon tanan, ang glory sa Ginoo. For this time, gi-acknowledge sa Ginoo. No, dili ako ang hari nga tinod. Ang hari nga tinod kani. Ang God ni Abraham, ang God ni Isaac, ug ang God ni Jacob. God ni Jacob. Muna tinuod nga,
hari. Dili ako. This is the napakita gyud nga nagpaubos si King David kay dili siya ang king. Kung dili, he is serving the King of Kings and the Lord of Lords. Amen for that. So I like the attitude of King David here, no? Instead of Araunah giving all his best to the king, he refused it and gihatag niya sa Ginoo unsa tong para sa Ginoo. Nagkontra na gid siya sa motive ni King David sa first passage. Nagi totally repentance. Kana ba kanang nagi kalahian ba kontra na gid siya ang mga motive. Kontra na gid siya ang mga motive karon nilahi na gid. Baliktad na. Wala na di na siyang para sa iyang kaugalingon kung dili para sa Ginoo. So God deserves it. Kung unsa man imong best nga mahatag karon, God deserves it. No? He's worthy to accept it. Kay siya man atong hari usay malimtan nato, di na nato ma-recognize ay napaday Ginoo diha. Usay mas interested pa ta nga ihatag sa tanan sa kung naimo adto sa atong president siguro. Ihatag gyud atong best pro sa Ginoo kaha. Kung mo bisita sa ato si pastor, mas serbisyon pa nato si pastor kaysa sa Ginoo. Kung wala na si pastor, murag wala na pud ang Ginoo. Kung wala simbaw, murag wala pud ang Ginoo, wala pud imong hari sa imong kinabuhi. So karon nga morning naga-remind sa to nga kinahanglan gid maskin whatever happens sa atong kinabuhi, maskin wala si pastor, wala tong church leaders, wala tay simba, we are serving the King of Kings sa atong kinabuhi in heaven. Mo to hinumdum atong baon karong nga week, no? Just like kung natay bisita, ihatag to na hinumduman ako itong mag-visit mi ni Papa sa bukid sa una ba, kay mag-Bible study, ana. Siyempre, murag yung kag-special sa bukid, ikan ka sa lungsod, sa ato kag bukid, mo offer gyud sa pagkaon, padiud to. Special gyud yung offer. Sino? Lipay kay sa maka-offer ka ng udong ug tinapa ba? Udong ug tinapa. Kay mao gyud ang best sa ilaha. Nga mahatag usay maka special ba mi? Actually, special na kay nakalugsong sila. Pero kung manok-manok gani lang ihatag sa adobo lang, karang mga manok nga sabaw, pastor pasayloa gyud pastor kay wag gyud mi kalugsong, wag mi kapalit og palitonon sa ubos. Manok-manok sa ta pastorha kay mao ra gyud mo makidalit. So malibog ka ay special gyud itong tinapa og udong. So yan na ilang ano po dito, ang ilang mo-offer sa tuwa sa bukid kung special ta. So ano? So there are times that we act like David. We make ourselves king pag yun. We are so selfish, sama sa gibuhat ni King sa first passage. No? We want to be served. Kung kita pa to kay Araunah, kung kita pa kay King David, dawaton gid nato to. We want to be served first. Tapos ang bilin na lang ihatag nato sa Ginoo. Just like our sweldo unta dili ani sa atong offering, bayaran sa tanang mga utang, mainusan sa tanan sa mga expenses. Kung nay sobra sa 100 pesos naman lang nabilin sa Ginoo, wala na karong Sunday. Wala na kasit aside daan ba ang para sa Ginoo, dili sa special. Salin, leftover lang ang atong offers sa atong hari. Di kay ta mag-effort, dili kay best ang atong mahatag. So that's how we serve our king. Ano ba tawag serve sa atong hari, no? So there's a saying, dapat best gito ihatag. There's a saying, the enemy of great is good. Ang kalaban daw sa great is ang maayo. Nganuman, sometimes we just want to settle on what is good, not exerting effort pa gyud for the best. Okay, good, maayo man yung gibuhat. Di na kung mag-exert og effort sa best. Muna kalaban sa good ang sa great ang good lang. Wala gusto, average lang ang atong pag-serve sa Ginoo. Di kita mo aim og best para sa Ginoo. But dili nga na. Kinahanglan to ibit nato ana nga mindset, no? Kung gikan sa una unsa ta ka mainiton sa pag-alagad sa Ginoo, gikan sa atong pagka-estudyante, pagka-simpleng tao, hangtod mahimutang successful og maniguang bata, ang atong pag-alagad sa Ginoo hopefully consistent. Kung dili consistent pa gani, mahimo pang excellent. Loved one pa nato. Mahimong excellent. Og number 2, why do we need to give valuable offering to the Lord, or why do we need to give our best to the Lord? Because God is merciful and gracious, just like David. He's so merciful and gracious. I have a lot of realization ba sa karon sa akong kinabuhi.
sa akong mga experiences, sa akong mga trabaho, usay mga surprises gino. He has a lot of surprises sa akong kinabuhi. Grabe Lord, sobrahan na ani wa ako nagdahom ngano mahatag sa akong mga project, mahatag sa ko. Di ba ko deserving. Bago pa gyud kay ko, no? Bago pa ko graduate. So na mga surprises nga ngano ni salig man sa ako mga dagkong tawo, mga politician magpa-design og mga balay, syempre mga balay di gina pwede 100,000 lang, maabot yun ng millions. But matingala kung anong ingani gyud kamay ang Ginoo, gisaligan gyud ko nga butang. Kung kano sa man kutob ang imong grasya Lord, muundang ba ni imong grasya og imong kaluoy sa kuha? Na ba ni limit? Pero ako I realize dapat enjoy lang gid ako ni. Hangtod karon sa kay kabalo ko ang grace sa Ginoo is sufficient as long as we live. As long as ginadayeg o ginasimba na to ang Ginoo, mahimuot siya sa atong kinabuhi. His grace is so amazing and He is so merciful sa ato. Kabalo ko natay kanya-kanyang experience kung unsa gyud kamayo ang Ginoo sa imong kinabuhi. Napud mo muna ang atong angay pasalamatan sa Ginoo. No? So what's the difference between grace and mercy? Mercy and grace. Actually, the difference of this, abi to pareha lang ang mercy o grace. Noon murag pareha ra gyud sila. Pero ang mercy is when God withhold His punishment to us. Kay tungod makasasala ta just like King David, gipugnan niya, kay naluoy siya. Gipugnan lang niya. Ay, kagay ko ulo pero ay anak man ko ni ay kalamig ko sion. Kalamig gyud duklon, kalamig gyud patyon. Muna gibidhol pugnan lang gyud sa Ginoo. Ang grasya, kung gipugnan karon ang grasya is imbes di ka dapat hatagan, sige hatagan lang ka sa Ginoo. Ay, grasya lang tao, di mag-angayan ani. Nagrasyahan lang gyud. Wa man ta ko nag-effort para ani. Muna, grabing bonus points pa gyud ang grasya nga gihatag sa Ginoo. That is God's amazing grace. Especially when He gave His one and only Son on the cross of Calvary. Pwede man manugo ang Ginoo. Ay, nakoy masakiton nga angel ri. Ikaw sa ako'y padala dito, para ipalansang. Pakamati sa sila. Pero dili, ang Ginoo, gihatag gyud ang kinabuhi mismo as a substitute sa atong mga sala. Dili na to ba karnero sa Old Testament patyon i-offer sa Ginoo, kun dili ang gi-offer sa Ginoo ang kinabuhi na mismo. That is grace, gihatag sa atoa. God is so gracious, especially sa kinabuhi ni David, no? Na dawat gyud ang forgiveness. So muna, just like David, kinahanglan lang gyud kitang tanan nagitay repentant heart, because when we ask for forgiveness to the Lord, He's faithful and just to forgive us. Ay kaulaw, si David baga kagnaw. Si David baga kagnaw. Kung ano ta, sige na mo kasala Lord oy. Oh, sige na kita kasala. Masin ako, lagi tayo mga personal sin. Pero ay kaulaw, just like David, ihapa ang sala ni David. Pero gitawag gihapon siya a man after God's own heart. Kaya ang Ginoo is gracious, forgiving sa tua. Pero remember, God will not give you karang ano na lang, walay punishment, but God will give you punishment gihapon. Pero ay kabalaka, malangit ka. Kung i-surrender lang ginamang sa Ginoo. Ang Ginoo will transform your life, hinay-hinay. Saligya ang Ginoo. Kung karon maglisod pa ka, struggle ay kaulaw, balik sa Ginoo. Hantod hinay na, mag-mature ka, og mas ma-close ka sa Ginoo, mabiyaan na ginani mo mga struggle mo mga sala nga ginabuhat karon. Kaya ang Ginoo na gid mag-change sa imong kinabuhi. Ay kaulaw, no? Mo gani ang uban di sa kumadto sa simbahan kay makasasala ko, maulaw ko, dili nga na. Pero sa magligo, di lang sa ko maligo kay hugaw kay ko. Wa kay magligo ka kay hugaw kay ka. Mo kay maadto ta sa Ginoo kay hugaw na kay ta. Just like David, hugaw gyud kay siya, pinakahugaw gyud kay sa tanan. But God is so merciful and gracious sa kinabuhi ni David. So by realizing it, the overflowing God's mercy and grace, it will stirs us to give our best to the Lord karon nga morning. So, hopefully this week, ihatag na tong best sa Ginoo. Start this day. Ihatag na tong excellent sa Ginoo. But lastly, as a conclusion, what's amazing about the threshing floor of Arona? It is historical. And until now, it's very significant. Nag-exist gapon ning threshing floor ni Arona. From the past, ang threshing floor ni Arona, it was located, kung basahin sa 2 Chronicles sa parallel,
nga story. It was located on Mount Moriah where Abraham sacrificed his son Isaac. Wow. Kani ginu-place ni Arona, dira ang mga sacrifices. Hangtod karon, dira gyapon ang sacrifice ni David siyang mga sala. Gipaadto siya sa Ginoo, wa siya kabalo nga dira dito gihalad si Isaac before sa threshing floor ni Arona. Dito gi-offer ni Abraham. Wag yung best yun niya, yung anak. Giving his best to the Lord. Gi-offer si Isaac anang threshing floor ni Arona. How about this time? Actually, according to the scholar, ang threshing ay after sa paghalad sa altar ni David sa Ginoo, after nipuli na si King Solomon, ang threshing floor ni Arona, dira nagibuild ang Solomon's Temple. Dira gibutang ang temple ni Solomon. Ug sa karon ang templo ni Solomon nagpalibot diha ang the Dome of the Rock sa Muslim, sa Islam. Karon present. Naguba na yung temple pero dira gibutang na pud ang Dome of the Rock sa mga kung dira nagahalad ug worship ang mga Muslim, mga Islam. Ug sa ubos ana dira gibutang ang the Western Wall or the Temple Mount where the Judaism or mga Israel kada nagaano gud sa wall. Oh, Wailing Wall, nagahilak sa dra, nagaampo sa Ginoo. Tapad na ng Muslim o Judaism. O kana nga lugar sa Jerusalem, dra nga hills, dra pod gilansang si Jesus Christ to offer His life for us. Iga na ka-significant. Kana nga lugar karon sa Jerusalem in the present, dra gyud murag ana sa closest to heaven. Kada ang three major religions sa tibuok kalibutan, Christianity, Islam, and Judaism, three major religion, dra ang tapok to worship the Lord, to sacrifice to the Lord, to offer something to the Lord. So in that hills, Jesus died for us. Jesus being crucified and offer His life for us. In that hills, in the threshing floor of Arona. Wow, grabe, kanindot. Sa pagbasa na ako kanimo, nanindog akong balhibo. Kay abi na ako threshing floor lang na Arona, a Jebusite, wala siya significance. Pero until now, kung hinumduman na to, when we remember the threshing floor of Arona, hinumduman na to ang pagbalik sa atong best sa Ginoo. To sacrifice something good, something valuable to the Lord right now. Wow. What a wonderful message this morning. No? Our God doesn't deserve, muna hinumduman na to, God doesn't deserve leftovers. It should be our best offerings. It should have a value or cost according to the best that we can. So people of God, give your best to the Lord always. Let us pray. Father God in heaven, thank you so much, Lord, for your wonderful message this morning, to remind us, O God, nga ang pag-worship sa imo Ginoo is serious because you are a King of Kings and you are our Lord of Lords, O God. Dili joke, Ginoo. Maskin nami sa balay, Ginoo, salamat sa pagpahinumdum, Ginoo, sa threshing floor de Arona. This week, O God, nga mahinumduman na mo na maka-encourage sa imo, Ginoo, sa pag-worship sa imuha, pagbalik sa among best sa imo, Ginoo. Nga maskin sa among kabisihon, Ginoo, sa among business, sa among business, O God, sa among mga work, ikaw among mahinumduman, Ginoo. Mabuhat na mo ang mga butang, Ginoo, mabuhat na mong best just to glorify your name, O God. Salamat, Lord, maayos ko sa mong kinabuhi. Salamat sa iyong mensahe karon, O God. Continue, Ginoo, to transform our lives. Continue, Ginoo, to work in us. Continue, Ginoo, to use us as a channel of blessings, Ginoo, sa among kaparyentihan, sa among mga silingan, sa mga friends, O God, sa among working place, ug sa mga classmates, O God. Salamat, Lord. I just want to give back all the glory and honor to you alone, O God. All the credits, Ginoo, belongs to you. In Christ's name I pray. Amen and amen. And this time, as we sing our closing song, title ana is Christ Be Magnified. So it's our prayer na every step of our way or sa atong kinabuhi, let Christ be magnified sa atong mga kinabuhi. So it may be a kanang new song for all of us, pero the message of this song is kanang maybe the prayer of our hearts. Yes. Sing this song.
creation suddenly articulate with 1,000 tongues to lift one cry. Then from north to south and east to west, we'd hear Christ be magnified. Where the whole earth echoing His eminence, His name will burst from sea and sky, from rivers to the mountain tops, we'd hear Christ be magnified. Sing, Christ be magnified. Oh, Christ be magnified. Let His praise arise. Christ be magnified in me. Oh, Christ be magnified from the altar of my life. Christ be magnified in me. When every creature find its inmost melody, and every human heart its native cry, oh, then in one enraptured hymn our race will sing, Christ be magnified. Oh, be lifted high, Jesus. Oh, Christ be magnified. Yes, Lord. Let His praise arise. Christ be magnified in me. Oh, Christ be magnified from the altar of my life. Christ be magnified in me. You were made to worship God. Lord, this is our prayer, God. Be magnified, Lord, in it through our lives, God. I won't bow to idols. I stand strong and worship you. And if it puts me in the fire, I'll rejoice 'cause you're there too. I won't be fooled by feelings. I hold fast to what is true. If the cross brings transformation, then I'll be crucified with you. 'Cause death is just the doorway into resurrection life. If I join you in your suffering, then I'll join you when you rise. And when you return in glory with all the angels and the saints, my heart will still be singing. My song will be the same. Christ be magnified. Christ be magnified.
ways to give your tithes and offering. Number 1. Drop off. You may contact Marites Galicia via text or messenger if you will personally give your tithes and offering to the church treasurer's home. Messenger account, Marites Madriaga Galicia. Cell number 0918-361-6877. Number 2. Pick up. You may contact Francis John Burgos via text or messenger to pick up your tithes and offering. Messenger account, Francis Burgos. Cell number 0946-124-0023. Number 3. Money transfer. You may send it through Palawan, M. Luwilier, or RD Pawn Shop. Send it to Marites M. Galicia. Cell number 0918-361-6877, Davao City. Number 4. Bank transfer. You may send it through the church treasurer's bank account. BDO 003-800-297-056. BPI 203-617-3067. And number 5, GCash. You may send it through Church Treasurer's GCash account. GCash account number 0995-915-8925. Account name, Marites M. Galicia.